Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, approval at trust ratings ni Vice President Sara Duterte bumagsak. Seguridad sa ikatlong sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tiniyak ng Philippine National Police. Higit 10 pamilya inilikas dahil sa gumuhong dike sa Davao City. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Napanatili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang approval at trust ratings habang bumagsak naman ang rating ni Vice President Sara Duterte ayon sa pinakahuling survey ng Publicus Asia. Lumalabas sa pahayag second quarter 2024 survey na napanatili ni PBBM ang kanyang approval rating na 44% habang 33% naman ang nakuha niyang trust rating. Sumadsad naman sa 46% ang approval rating ni Vice President Sara na dating 53% noong unang quarter ng taon. Gayon rin ang kanyang trust rating na dating 46% na bumagsak ngayong quarter sa 41%. Nakakuha lamang ang Vice Presidente ng 38% approval rating sa North at Central Luzon at maging sa kanyang baluarte sa Mindanao ay bumaba rin ang kanyang approval rating sa 68%. Matatandaang si VP Sara ang may pinakamataas na approval at trust ratings sa mga opisyal ng gobyerno bago pa ito magbitiw sa gabinete ng Administrasyong Marcos. Tiniyak ng Philippine National Police o PNP ang seguridad sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22. Nasa 22,000 na mga police at force multipliers ang ipapakalat ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa iba't ibang lugar sa Kalakhang, Maynila upang masiguro ang peace and order ng darating na SONA. Bumuo na rin ng pulisya ng Security Task Force SONA 2024 na siyang mamumuno sa seguridad ng mga dadalo sa SONA ng Pangulo. Sa pagtataya ng NCRPO, nasa halos 18,000 na mga pulis ay mula sa kanila, habang 2,000 naman sa mga ito ay magmumula pa sa karatig na police regional offices gaya ng Central Luzon at Calabarzon. Nasa 2,700 naman ang force multipliers na manggagaling sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng MMDA, Coast Guard, BFP at BJMP. Isang dike ang nasira at gumuho bunsod ng malakas na pagbaha sa Barangay Kalinan, Davao City. Aabot sa 20 metrong haba ang napinsalang dike dahilan upang ilikas ang hindi bababa sa 10 pamilya ng nasabing lugar. Agad namang dinala ang mga apektadong pamilya sa evacuation center na agad ding binigyan ng tulong. Samantala, isang lalaki naman ang inanod sa Talomo River sa nasabi ring lugar dahil sa malakas na pagbaha. Ayon sa mga residente, lasing umano ang lalaki na sadyang tumalon sa rumaragasang ilog kaya ito inanod. Agad din namang na-rescue ang biktima matapos itong sumuong sa ilog. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. at inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.